niya. So umabot ako hanggang matapos yung eleksyon doon sa amin. Nung first week of May, tumawag sa akin si Major Abordo. Si Major Abordo tumawag sa akin. At sinabihan ako, ayan, sinabihan ako ni Major Abordo on that time, sinabihan ako ni Major Abordo na yung augment na nakadeploy dyan, yung nagdala ng mga tao ay kaibigan niya. Yun ay si Colonel Marcos. Siya ang nagdala ng tao doon kasi naka-augment, kasi yung area namin sa Albuera, Balita, hotspot. Yung area. Yung area na yon hotspot. So sinabi ni Major Abordo sa akin, busing ko yan. Ang nagdala ng mga tao dyan. 100 plus na tao na mga pulis ang dinala dyan. Kasi yung purpose niyan, i-neutralize ang mga tao ko dahil may balita daw na mga armado kami. So yun, sinabi ko sa kanya, okay sir, binigyan ko ng go signal si Major Abordo. Okay, bigay mo yung number ko. At may number pa ako sa kanya. Nandun yan sa cellphone ko. Yung ginawa nito. So yun. Inano ni Major Abordo, bigyan ko siya ng signal. Okay, bigay mo yung number ko sir. Para mag-usap kami. So, kinalaunan, mga alas 5 ng hapon, tumawag siya sa akin. Alas 5, alas 6 ng hapon. Tumawag siya sa akin. Ganito ang sabi niya. Bueno, ako pala si Colonel Marcos. Ako yung nagdala ng mga tao dito. Nag-augment kami dito sa sa Albuera. May mga dineploy kami na tao, mga pulis. Oh sir, ano ba atin sir? Kasi ganito, para walang problema yung mga tao nyo na makagalaw kayo, magtulungan tayo. Oh, walang problema sir, maganda yung sinasabi mo Pero Win, sabi niya, pero Win, may hihingin din akong pabor sa'yo. May hihingin din akong pabor sa'yo. Yung sinabi niya may hihingin siyang pabor sa akin, walang problema yan sir. Sabihin mo kung ano ang maitulong ko. So yung sabi ko sa kanya na ano ang maitulong ko, sabi niya, ganito kasi Win. Yung asawa ko tumatakbo ng Vice Mayor ng Pastrana sa lugar namin. Kulang kami ng funding. So yun, okay, magkano ka sir? Ang sinabi niya sa akin, 3 million. Yung sinabi niya. Pagkatapos, tumawad ako kasi wala akong ganong pera. Kasi yung pera ko, sir, hinanda ko to para sa papa ko. Totoo yan, sir. Totoo talaga yan. Nag-usap tayo. So yun, tumawad ako ng 2.5 lang ang makakaya ko. Pero hindi ko promise sa'yo sir, buo na mabigay ko to sa yung perang to. Kasi ipunin ko pa yung pera ko. Kasi yung pera na kahanda nito, na ngayon na nasa akin, ay para sa papa ko to. Ngayong eleksyon. May 5. May 5 yun o May 6? Kasi May 7, sabi niya sa akin, sige, magkano ba ang makaya mong mabigay sa akin? Sasabihin ko lang sa iyo, sir, kung magkano ang makaya kong lipunin. May 7, nagbigay ako sa kanya. Tinawagan ko siya, 1.5 lang. Umagang-umaga, 1.5 lang yung pera ko na nalikom, sir. O sige, yan lang muna. Kunin ko na lang yan muna. Okay.
So sinabihan ko ang papa ko na, di, kung sabi, itong perang to para kay Colonel Marcos. Nandun kami sa bahay niyan, sir, umagang-umaga yan. So sinabi ko, hawakan mo itong perang to, di, kuha lang ako ng sasakyan. Kumuha ako ng sasakyan, pinapadrive ko ni Tado Rosal. Bumalik kami sa bahay, pinick up namin si Daddy. Tapos sinabihan ko si Daddy. Si Daddy yung tumawag sa'yo on that time, sir. Yung number mo na ginamit mo yun, nasa cellphone pa rin yan ni Daddy hanggang ngayon. Tinago namin. May 7. Yun. Handa namin ang pera ng umaga. 10 or between 12 noon. Binigay namin sa iyo ang pera. Nag-usap kayo ng daddy ko. Nandoon ako sa likod. Kevin, kindly address the chair, ha? Yes. Address Superintendent Marcos. That's the procedure. Okay. So yun, sorry Mr. Sorry, Your Honor. Ano lang ko sa papa ko. Si papa ko yun, buti kung nawala asawa ko, makahanap ako ng ibang asawa. You can look anywhere you want to look, no? Pero address the chair, do not address any... Okay. So yun, sorry, patawarin niyo ako. So yun, May 7 ng umaga, 10 a.m. to 12 noon. Tumawag yung papa ko sa kanya, sir, ito ng pera, handa na. Sabi ng papa ko, Dong, ingon si Sir Marcos, sa sila na lang sa sila na lang daw tayo kami magkita para hindi halata, para kunwari daw nagche-check siya doon. So sa harap ng hotel ko may parking yon, doon sila nakita ng papa ko. On that time, ang sakay ng sasakyan, ako nasa likod, papa ko nasa front seat at ang driver. Bumaba yung papa ko, tinawagan, bago bumaba ang papa ko, tinawagan niya muna yung si Colonel Marcos. Yung tinawagan na niya, bumaba yung papa ko. Bumukas ng pinto, si Colonel Marcos, inova yung sasakyan niya. Bumukas ng pinto, binigay yung pera na dala ng papa ko. Hindi pa yung nakabalot o kasi yung pagbigay ko parang binalot niya ng parang newspaper na binigay sa kanya. So yun, naghiwalay na kami agad nung natanggap niya ang pera. Hiwalay kami. Bumalik kami sa area namin, pumasok kami. Tumawag siya sa akin. Sabi niya, Win, bukas kunin ko yung kunin ko yung kulang, yung remaining. Kasi mag-eleksyon na, gagamitin na ang pera. Okay sir, sisikapin ko. So yun, usap kami ng papa ko. Naglikom na naman ako ng pera. Nung nalikom ko, umagang-umaga pa rin. Same lang ang bigayan namin ng pera. Doon pa rin sa Celan Hotel. Sa Celan Hotel, binigay namin pa rin ang pera. Sabi niya sa papa ko nung tumawag siya, doon pa rin sa Celan. So nakita sila sa Celan, nandun pa rin ako sa likod, nung sasakyan nakasakay ako, tatlo pa rin kami. Kasi palaging pag lumakad ng papa ko, nasa likod ako. Kasi binabantayan ko siya. So yun, nakita sila sa Celan, same pa rin yung dala niyang sasakyan. Pag-abot ng 1 million sa kanya, tumawag siya sa akin, huwag muna kayong lumabas, pati yung mga tao mo, huwag kayong muna dito sa highway kasi uuwi muna ako ng Pastrana kasi ihahatid ko doon sa asawa ko ang pera kasi eleksyon na bukas. May 8 yun, binigay ang 1 million pesos. May 8.